Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Tidi, isa sa mga kwentista at staff ng Albay Provincial Library and Information Center. Narito ako ngayon upang magbahagi ng isang kwento na tsak na kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, alam nyo ba ito? Tama! Ito ay tinatawag na kumot. Meron ba kayong ginagamit na kumot tuwing kayo'y matutulog? Mabuti kung ganon. Kaya, ang pamagat ng ating kwento ay Ang Kumot ni Dora, na isinulat ni Renato C. Bibiesca at iginuhit naman ni Rayan Bernardo. Hatid sa atin ng Lampara Books. Tara, at simulan na natin. Bago matulog, ay narinig ni Dora ang sinabi ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Habang maigsi ang kumot ay magtiis mamaluktot. Kung humabat na't lumapad, saka na mag-unat-unat. Gusto niya sanang tanungin ang ibig sabihin nito, ngunit inaayos na niya ang kanyang tutulugan. Sinukat na lang niya ang kanyang kumot mula ulo hanggang paa. Hindi naman maikli ang kumot ko, lagpas pa nga sa paa, sabi ni Dora. Naisip niya na baka naman maikli ang ginagamit na kumot ng kanyang nanay at tatay. Bago siya humiga, ay pinagdasal niya na sana'y makabili ng mas mahabang kumot ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay nagtaka siya sa kanilang almusal. Dati-rati, itlog at hotdog ang nakahain para sa kanilang lahat. Napansin niya na ang pinggan lang niya ang may nakalagay na hotdog. Tay, bakit ako lang po ang may hotdog? Hindi bale anak, itlog ang uulamin namin ng nanay mo. Sagot ng kanyang tatay. Magtatanong pa sana si Dora, ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay dahil baka mahuli raw siya sa pagpasok sa paaralan. Katulad ng dati, ay sabay-sabay silang lalabas ng bahay. Ihahatid siya ng kanyang nanay sa paaralan at papasok naman sa trabaho ang kanyang tatay. Tatawagin sana ni Dora ang papalapit na tricycle, ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay. Maglalakad lang po ba tayo? Nagtatakang tanong ni Dora. Maiksi kasi ang kumot ngayon, kaya magtitiis muna tayong mamaluktot. Sagot ng kanyang tatay. Ha? Matutulog po ba uli kayo? Muling tanong ni Dora. Hindi na nasagot ang kanyang tanong dahil pasakay na sa jeep ang kanyang tatay. Ang sabi lang ng kanyang nanay ay maganda sa kalusugan ng unang sikat ng araw sa umaga. Kaya't kahit medyo pinawisan si Dora, ay masaya na rin siya sa paglalakad. Gusto sanang talungin ni Dora ang kanilang guro tungkol sa kumot na kanyang narinig sa kanyang tatay. Nakalimutan lang niyang magtanong dahil may bago silang aralin. Nang uwian na, ay hindi agad makarating ang kanyang nanay upang sumundo. Habang naghihintay sa harap ng paaralan, ay napakinggan niya ang pag-uusap ng kanyang kaklase at ang nanay nito. Kakain tayo ng tatay mo sa isang restaurant ngayon. Mahaba na ang kumot, kaya pwede na tayong mag-unat-unat. Sabi ng nanay ng kanyang kaklase. Yun ang sinasabi ni tatay ah. Bulong ni Dora sa sarili. Maya-maya ay dumating ang lola ni Dora. Gusto pa naman sana niyang tanungin ang kanyang kaklase tungkol sa sinabi ng nanay nito. Lola, bakit kayo po ang sumundo sa akin? Bati ni Dora. May inaasikaso ang nanay mo na maaring pagkakitaan. Sagot ng kanyang lola. Habang naglalakad pa uwi, ay naisip ni Dora na itanong sa kanyang lola ang narinig niya sa kanyang tatay. Ano po bang ibig sabihin kapag maikli yung kumot? Tapos kailangan daw pong mamaluktot, sabi ni Dora. Kung mahaba na ay pwede nang mag-unat-unat, dugtong ng kanyang lola. Opo, tama po. Yan nga ang narinig ko kay tatay. Sabik na sabi ni Dora. Isang kasabihan yun, apo, na ang ibig sabihin ay kailangan magtipid muna dahil kulang ang pera sa mga pangangailangan. Kung nakakaluwag na,
ay saka na lang bilhin ang mga gustong bilhin. Paliwanag ng kanyang lola. Ah, ganun po pala yun? Sabi ni Dora. Kinagabihan, bago matulog, ay pinagmasdan ni Dora ang kanyang kumot. Iniisip niya na tulad ng kanyang kumot, ay mahaba rin naman ang kumot ng kanyang nanay at tatay. Kinaumagahan, hinati ni Dora ang hotdog ng kanyang almusal at ibinigay niya sa kanyang nanay at tatay ang kaputol nito. Oh, bakit hinatian mo pa kami ng hotdog? Tanong ng kanyang tatay. Maikli pa po kasi ang kumot natin, kaya magtitiis muna po tayong mamaluktot. Sagot ni Dora. Masayang hinalikan siya ng kanyang nanay at tatay. Naintindihan na ni Dora ang ibig sabihin ng kanyang narinig sa kanyang tatay. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Panigurado na marami tayong natutunan kay Dora at sa kanyang kumot. Importante talaga na matuto tayong magtipid kung tayo ay gipit. Tama ba yan mga bata? Kayo, ano naman ang natutunan nyo? Mabuti naman kayo ay nag-enjoy at marami kayong natutunan sa ating kwento. Kaya mga bata, laging tandaan, habang maigsi ang kumot, ay magtiis mamaluktot. Kung humaba na't lumapad, saka magunat-unat. Huwag kalimutan i-follow, like and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tsak na kapupulutan nyo ng aral. Sa muli, ako nga pala si Ate Tidi. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!